Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin na iyong June 28 to July 4, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nag-hype na aking video, sa mga nagpa-personal reading, salamat din po sa inyong lahat, syempre. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, alagay ko dyan sa screen, sa video, yung aking FB. Pwede kayo mag-direct message sa aking messenger. Check nyo lang maigi, no, para hindi rin kayo ma-scam. Kasi may nanggagaya sa akin. General reading, energy reading, vice versa. Gawin yung guide yung mga warning ha. Hindi yung negative. Warning yun. Ibig sabihin, i-analyze nyo, i-reverse nyo, pilitin yung maiwasan. Okay? Bibigyan kayo ng warning para maiwasan nyo. Pero kung negative ang nasa isip mo, bala ka. Sayo na yun. Okay, we have 4, 7, 27, 32, and 9. Leo, Libra, Scorpio, and Cancer, connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, hindi ko alam kung busy ka ba, feeling drained ka lang ba, masama ba pakiramdam mo, may nararamdaman ka bang pain, but you feeling drained, no, nandun ka sa point na yon. Pwede rin kasi na busy ka, di ba? Pagod ka talaga. And then also, is, iba sa inyo, is, may mga i-imaginein kayo, o magkakaroon ka ng mga reflection from the past, may mga konting magiging emotional. Marami kasi ibig sabihin ng feeling emotional, no? Emotional of happiness, emotional of sadness, mga ganong sitwasyon. And then also is, may mga papers and documents. Doon sa documents ako nakita, pwede nyo yung trabaho mo, o kaya naman may mga nagsasabutay sa'yo when it comes to related to your documents, papers, mga ganyan, o letters, o pwede rin kasi sa trabaho, no? Kasi may isa marami talaga sa trabaho, yung mga ganun, di ba? Yung parang niloloko ka na ng kumpanya mo, niloloko ka ng mga ginadaya ka. Pero, sana hindi kayo, sana hindi ganun yung sitwasyon nyo, ha? Or pwede may mga marinisip ka. O kaya naman is, ingat ka na lang. Then, pagdating sa mga papers and documents, kung may mga isusulat ka man, o kaya is may mga speech ka, o pwede rin kasi na may mga pagkakamali na pwedeng maganap o mangyari, di ba? And sa iba naman sa inyo is meron kang marireceive gift, love, pagmamahal, o tulong, or ikaw ang magbibigay nito. May mga happiness, joy, celebration. Sa iba naman sa inyo is may pambobola. Either ikaw ang mambobola or may taong mambobola. Sa iba dito, ano to, mga papuri, pasasalamat, kasiyahan, mga ganun. Sa iba. Sa iba naman, may luck ka naman eh. Kung titignan ko dito, there's a luck, growth, or achievement. Sa iba dito, medyo, kung titignan ko siya, extension to. May mga extension situation. Hindi ko alam kung ano yun, kung saan aspeto ng buhay. But still, huwag ka mag-alala kasi may positivity naman. May pagtulong, ha? Ikaw ang tutulong, or may hihingi ka ng tulong, or may tutulungan ka, or may tutulong sa'yo, vice versa. And then also, is merong pangliling lang. Nililing lang ka. Parang nagdadry yung throat ko. Or, basta may pangliling lang, pandaraya, panggugodyo. Panggugodyo. May taong hindi pwedeng pagkatiwalaan no, sa iba sa inyo. Yun na nakita. Ingat ka na lang din, ano, sa iba. Sa iba, ano naman to, merong kang marireceive na communication sa, or ikaw ito, sa isang taong malapit sa iyo. Pero mag-ingat ka ha, kasi may baka dayain ka. Yun na nakita ko. Pero iba-iba naman kasi kayo eh. Yun ha, pero mag-ingat ka pa rin. May cheating. Marami ibig sabihin ng cheating. Pwedeng ikaw, pwedeng nakikisawsaw ka doon, pwedeng
May nanloloko talaga sa trabaho man yan, sa karelasyon o sa pamilya o kaibigan. Yan. May mga cheating situation. Ingat ka rin sa mga tukso ha. Yan. Marami rin ibig sabihin ng tukso para papaliwanag ko sa inyo. Either halimbawa sa sarili mo, natutokso ka, gusto mong bilhin yun, gusto mong gumasos, ganyan. O kaya naman is, kung babae, lalaki ka, kung may karelasyon ka na, natutokso ka pa. Mga ganun. O kaya naman marami ibig sabihin, ha? Basta, kung ano man tukso yan, baka makita kayo ng ahas, managinip kayo ng ahas, o may mga frame or picture kayo na makitang ahas, mga ganyan. Sa bahay ka lang ba? Naka-resting time ka ba? Holiday ka ba? Sa bahay ba yung trabaho mo? O handle lang yung pagiging private person mo? Or sometimes, syempre, mas masarap din kasi nasa bahay, ano? Nagpupuna si ate kasi may, etong anak kong tong dilaw, nagpopo. Yun. O you need to be private, no? Or iba sa inyo, handle talaga yung privacy sa iba. Tingnan natin. Energy ni Capricorn. Alam mo ano, there's a karma from the past situation. Hindi ko alam kung ano yun. Halimbawa, in the past, masyado kang naging busy. And then, nagtapos na yun. And now, you feel drained and you feel feeling busy this time. In the past, ganito yung ginawa mo, ganito yung ginawa mo, bad man yan. And then, you will receive it in a bad. In the past, naging maganda ka o naging mabait ka o naging good yung ikaw. Then, the good things happen. Basta there's a karma from the past situation. Energy. Iba dito medyo stuck, trap, or stagnant ano. O may mga sitwasyong ganun. Energy mo. Okay. Energy mo. Energy mo. Busy ka ata. Diba dito busy? Busy yung iba. Nandito yung point na may mga bagay ka na sinisiyasat. Hinahanapan ng solusyon. Naghahanap ng katotohanan. May mga pagre-research o kaya is may mga sitwasyon na para mag-isolate yung iba. Ganyan. Siguro na doon ka sa point na ihihiwalay mo yung sarili mo muna for a while sa ibang tao. O kaya iba, sasamahan mo lang yung mga taong gusto mong samahan. Yung mga ganun. It's more on pag-isolate sa sitwasyon. And then also is, nandito rin yung point na may mga ikakagulat, ikakasya, ikakabigla ka na sitwasyon daw. No, yun na nakikita ko dito. Kumbaga nandun din yung mga lungkot sa nakikita ko sa'yo dito. May mga hihilingin na naisin o papangarapin by this time sa nakikita ko sa'yo dito. And then, energy mo rin, handa naman yung lakas ng loob mo. Yun nga lang, hindi ko alam kung pagod ka ba, okay ka ba, masakit ba yung buto-buto mo, masakit ba yung kalamnan mo, kasukasuan mo, pinupuan ako ng anak ko. Pagod ka lang ba? Kasi nandun sa point na yun eh. Ako nakikita, baka may mga point na mapapagod ka talaga. No, may mga darating na mapapagod ka, pagod ka. May mga pananakit na magaganap sa'yo. Pain. Yun. Tingnan natin ang parating. Parating. Parating po. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo, Capricorn, siguro hindi lang to sa iyo, no? Siguro sa lahat. As in sa lahat. Sa iba sa inyo. May nakikita kasi akong malakas. Hindi ko alam kung
Universe, ano po yan? Teka lang. Universe, ano po yan? Ano po? Ano po? Okay. Okay, sabi dito ah, may isang malakas na sitwasyon na darating. Hindi ko alam kung bagyo ba siya, lindol ba siya, yun, na ikakagulat mo talaga. Tapos, sa iba, yung parang iba dito, ang mga darating na mga crisis, disaster, um, calamity. Sa iba, ano to eh. Hindi ko alam kung sira ba yung bahay mo. Kasi may nakita ko gano'n, kung sira ba yung bahay mo. May butas ba yung bahay mo? Masisira ba yung bahay mo? Ipapagawa mo ba yung bahay mo? Baka may tumangay ng mga yero. Mag-ingat na lang kayo. Bago pa dumating yung bagyo, dumating yung ipaayos nyo na kasi mas mahirap naman, di ba? Na tsaka pa lang kayo kikilos kapag nahando na yung sitwasyon, di ba? Mas lalo lang na kayo mahihirapan. Nandun sa point na yun. Wala sa inyo pa rin yun. Ingat na lang kayo. May paglaban o basta may paglaban ng sitwasyon. Yun ang nakikita ko dito. Tatagan nyo na lang. May mga challenge na darating sa inyo. Kung sa aspeto ng buhay nyo yan, pwedeng sa trabaho nyo, or pwedeng sa paligid nyo, ganyan. Sa family, ganyan. O kaya sa bahay nyo, ganyan. Parating din sa'yo, merong, meron ako nakikita na may lungkot eh. Hindi ko alam bakit, pero may lungkot, may break up sa iba, may taong gagamitin ka o ikaw magagamit ka. Kalungkutan, sadness, yun na nakikita ko. Tapos meron daw na may mga tao or may tao na hindi magiging equal or hindi kayo magsa-same page, ganyan. Or pwede rin na hindi kayo magkakatagpo o hindi magkakasundo, mga ganyan, mga ganun. May mga sitwasyon na hindi ka panipaniwala o hindi ka makakapaniwala. Hindi ko alam kung saan yun eh. Yun lang naman nakikita ko. Okay, parating din sa iyo is may pagtulong. Yan. Ikaw, or tulad sabi ko, di ba, kanina, andito rin yung point na may mga multitask o multiple priorities ka na gagawin, magkakaroon mga collaboration, partnership, dealing, situations sa iba, may hinintay ka ata, sa iba, may paghihintay, sa iba naman sa inyo is, o pwede rin na may iniisip ka, no, related to a travel, pag-uusapan related to travel, or maybe may mga travel, malayo o malapit yan. Andito rin yung may struggle ka nga, actually may struggle ka talaga. May taong matigas ang ulo, no? Yan, may struggle, ako nakikita sa iyo, or pwede rin na may mga bagay ka na gusto mong tapusin o matapos, pero medyo magsistruggle ka na kaunti doon sa sitwasyon. But still, nandun yung point na magkakaroon naman doon ito ng clarity. Yun ang sabi. Pwedeng may tao na tutulong sa iyo related doon, babae, or ikaw ang tutulong sa kanya. May mga ganun sitwasyon. May nakita kong, and actually, ang daming tao. Hindi ko alam bakit. Ang daming tao. Sa bahay siguro, hindi ko alam kung paparenovate ka ba, bibili ka ba ng bahay, kung ano man yung bahay, pag-uusapan nila dito bahay. Ingat ka na lang dito sa sitwasyon mo, i-reverse mo, maganda ka sa sitwasyon. Nagkakaroon ng mga pagpaplano pero hindi mo madesisyonan ito. Pero sabi dito, you need to keep moving. Pero ang daming tao. Anong meron sa iba't ang daming tao? Yun eh. Pero may iwo-workout ka daw na sitwasyon eh. The way you have the full and the full, oh. Yun ang sabi. Pagpaplano, pagtitimpit, pagtitiis, automodevil, maano ka dito, ma-stuck, ma-stagnant ka. Uy, ingat ka ha, sa mga taong abusado ha. Sa mga tao na
ang connected sa'yo is pera, mag-ingat ka talaga. Tsaka umiwas ka sa mga toxic person, toxic situation, ganyan. May mga delay, cancel, mga ganyan ako nakikita sa'yo. Ipagpapaliban. Sa mga toxic situation, mga toxic na tao, naku. Kung ikaw ito, wag naman. Tingnan natin. Dapat iwasan. Uy, i-reverse mo yan, ha? Ay, Galileo, 3 of Swords. 3 of Swords yan. Ay. Okay, dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan mo yung sarili mo na hindi ka bumitaw o hindi mo i-release o hindi mo palayain yung sarili mo sa isang sitwasyon sa buhay mo na may stuck ka lang doon. Halimbawa, malungkot ka. You want to stay ba sa lungkot? O halimbawa, may conflict. Makikipagtalo ka ba? Itutuloy mo ba yung galit mo at yung puot mo? O makikisaw-saw ka doon? Kuhanin mo lang yung sa'yo doon, ha? O kaya may mga depression, halimbawa, yung mga ganun, mga trauma, tension, gagawin mo ba yun? Siyempre, iwasan mo yun, di ba? Kailangan mo rin kasi dito isa patient. Andito yung point na you need to release your pain. Siyempre, kung may mga problema ka, kailangan mo na i-share sa tao na hindi kanya ibebenta o hindi siya magiging sa'yo, bias, di ba? Yung taong totoo. O kaya naman, if there's a situation na kailangan mo magkaroon ng acceptance, accept it. Recovering it. Diba? I-heal. Magkaroon ng forgiveness, mga ganun. O kailangan mo rin, you need to speak out din. Kung in a good, in a nice way, na doon sa point na yon. Siyempre, kailangan iwasan mo na hindi ka magkaroon ng pag-iingat o hindi ka maging aware sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pwedeng sa salita mo, sa mga action mo, sa mga movement mo, sa mga gagawin mo. Don't delay, huwag ka magpa-stuck, huwag ka ma-lack of direction. Yan. Iwasan mo yung mga sitwasyon na walang kabuluhan. Ano ba yun, ate? Halimbawa, may mga ginagawa ka na walang kabuluhan. Na iisipin mo kasi palagi na yung ga-action o yung gagawin mo o yung sasamahan o yung sasawsawan mo, siguraduhin mo na magsasucess ka doon. Pero kaya yung mga chismis lang yan o nagpapaniwala ka sa mga chismis o makikisawsaw ka sa mga chismis o mga complicated situation, isipin mo maigi. Mas unahin mo yung utak mo. Yayaman ka ba doon? Tatalino ka ba doon? Magsasucess ka ba doon? Hindi, di ba? Kaya yung example ko lang yun, ha. Kaya umiwas ka sa mga sitwasyon na walang kabuluhan. O kaya malungkot ka. Di ba? Ang tagal-tagal mo nang malungkot. O kaya ang tagal-tagal mo nang paulit-ulit yung sitwasyon mo na ganun. Ano nang dapat mong gawin para hindi na mangyari yun? Yung mga ganun sitwasyon. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. May mga sitwasyon na kailangan mong i-recover, i-heal, mga ganun, i-release. Love. Sa love mo, kung single ka, ayan may lovers, Pwede may nakakausap ka na? Sabi niyo, maaari may nakakausap na kayo. Pero, alam nyo, itong nakakausap nyo, hindi ka naman nag-iisa Bukod sa'yo, may kausap rin siyang iba. Siyempre, kailangan may mga, o baka naman ikaw ito, di ba? Nagkakaroon ka ng option sa buhay mo. Well, kung kayo is nakahiwalay nitong tao na to, yes, nagkaroon ng paghihiwalay. Sa nakita ko sa'yo dito, sobrang na-stress, sobrang nagtiis at nagtimpi ka naman din dito sa sitwasyon mo. Nagkaroon ng third party sa iba, masyadong nakontrol ka ng sitwasyon, or andun yung third party relationship, Yun.
Pero ang kasi sabi dito is, pwede nagkaroon na rin ng acceptance yung iba. Pero yung isa sa inyo kasi, hindi pa siya nakaka-move. As in, hindi. Pagdating dito sa sitwasyon is, naiisip ka pa rin ito. Or gusto niya makipag-usap, gusto niya pa rin makipagbati, ganyan. Handun pa rin siya. Baka kumonekto sa'yo, o magkaroon uli kayo ng connection, mag-text siya sa'yo, mag-message sa'yo, makipag-communicate siya sa'yo. Yun, ang nakikita ko dito. They want peace, kumbaga. Kung kayo naman is may third-party relationship, oo. Kasi andun na rin yung kaguluhan eh. Kumbaga, sa sitwasyon paulit-ulit na lang din ang sitwasyon. Siguro, ikaw na lang din may magdedesisyon dito eh. Maaring iba kasi inyo, may anak din kasi kayo, ano. Yan, isa or dalawa man yan. Kung ilan man yung anak nyo, pwedeng isa lang yun, isa yun sa nakapagpapa-stagnant sa'yo, nakapag-stuck sa'yo. You don't know how to proceed. Kumbaga, siguro naghihintay ka o kaya hindi ka lang din makapag-decisions sa ngayon, no? Pwedeng nandun ka sa point na yun. It's your choice, di ba? Paulit-ulit, okay lang yun. Okay lang, hindi ko naman sinasabing okay lang, pero choice mo kasi yan, di ba? Ikaw lang makaka-resolve dyan. Sa iba naman sa inyo, kung wala kayong third-party relationship, hanggang sa point na siguro yung iba sa inyo nagkakaroon ng mga same pattern na sitwasyon, ano, pagdating sa connection sa mga walang third-party relationship. Minsan okay, minsan hindi, minsan okay, minsan hindi. Pwedeng may mga times na hindi ka niya maintindihan o hindi mo siya maintindihan. Well, same pattern. Natural naman yun sa relasyon. Natural yun. But still, mahaba yung pasensya ng isa sa inyo. Handun naman yung love, handun yung soul connection, handun yung pagkakaroon ng matatag na connection, at handun yung mga pagpaplano sa connection na ito, no? Pwedeng LDR yung iba. Yun na nakikita ko dito. Handun yung mga plano, pero handun yung may mga bagay kasi kayo na parang either nauulit or uulitin na sitwasyon. Or pwede rin kasi na may mga i-delay sa part mo o sa part niya or in this connection. Sa iba dito may mga magkakaroon ng mga sagabal or pag-urong na sitwasyon. Halimbawa, sa part mo may mga hindi muna, sa part niya ganun. Vice versa. Yun. Pwede magbigay ako ng ibang message. Sa ibang message na nakikita ko dito, sana hindi lahat. There's a bad luck. May mga sitwasyon na hindi mo makokontrol. Mangyayari talaga siya. Sa iba may mga delays. Kaguluhan, pagbabago. Tulad din sa relasyon, may mga sitwasyon na hindi sila willing to change or pinipigilan niya yung pagbabago when it comes to connection. O basta may pagpipigil. Yun na nakikita ko. Hindi naman siguro kayo lahat to. May ganun lang. Sana hindi sana wala. Sana hindi yung energy yung nakuha ko. Kasi energy reading tayo. Pero hanggat maaari, iwasan nyo. Mag-prepare kayo. Maging aware at alert ka. Kasi hanggang nila yung sinabi ko kanina, di ba? Money? Money, trabaho. Ay, anak. Okay, sa trabaho mo is, alam mo yung alam mo yung point na siguro yung iba sa inyo gusto nang umalis, gusto nang bumitaw, gusto nang magbago ng trabaho, pero hindi makaalis. Alam mo yun, hanggang sa point na iba. No, sa iba sa inyo, maaaring busy kayo. Di ba? O kaya naman is, may mga multi, ano, multitask o multiple priorities kayo na ginagawa. Di ba? Pagdating sa trabaho.
Yung pagdating sa trabaho mo, yun nga, hindi naman maalis yun yung labis, yung mas giving ka pagdating sa trabaho or mas matulungin ka o mas giving ka talaga sa trabaho. Kumbaga sa sahod mas lamang kang nagtatrabaho din sa nare-receive mo, mga gano'ng sitwasyon. Sa pera mo, andito naman yung point na nagkakaroon ka naman ng mga pag-evaluate pagdating sa pera mo. Kumbaga pwede nagsisave ka na rin ng money or you need to save your money talaga. No, i-evaluate mo kung kailangan bang tulungan, kailangan bang gastusin, kailangan bang ganito, kailangan bang ganyan. Or pwede rin na doon din kayo sa point na talagang pinag-iisipan nyo talaga. Diba? Iniisip mo talaga kung tama ba, hindi ba tama. Nagkakaroon ka ng controlling and balance pagdating sa pagpapatakbo ng iyong kaperahan sa iba sa inyo. Sa iba naman, baka may mga charity naman kayo or may mga tutulungan ka, baka may mga mangungutang, wag naman po sana, di ba? Yun ang hindi rin maganda. O kaya ikaw, yan. Yun na naman nakikita ko sa inyo dito. May ano audit. Ah, may darating na. Yun, ingatan nyo na lang yung pera nyo din, ano, sa nakita ko dito. Yan, medyo loss of money yung iba. Yun ang nakikita ko dito, mga problema o mga hindi pagkakasundo sa trabaho, o sa company, sa tinapasukan mo. May mga questioning, pwedeng na-handle sa point na may mga disappointment. Hindi naman maalis yun ganun talaga, di ba? Natural yun. Sana hindi dumating yung depression. Pero may mga ganong sitwasyon, depression, sadness, trauma, expect the unexpected. Yan, may mga unexpected a blow of emotions happen sa iba, mga ganun. Ingat na lang din kayo, no? Yan. But still, sa pera mo dito, maganda naman siya sa nakita ko dito. Wag lang dumating sa point na mag-jungling ka talaga. Kaya, balansehan at kontrolin mo lang din. Tsaka mag-save kayo ng money kasi may darating. As in, may darating na sitwasyon na kakailanganin ang pera. Arigato namaste, God bless.